Baguhong balita, ito hong si Speaker. Your Honor, Mr. Chair. Grabe ka naman, Mr. Chair. Alam mo itong bagong balita mo, pwede kang patalsikin dito. Sana nga. Hindi Ako talaga dapat papatalsik na ho ito dahil napakarami na hong hindi ho sinunod na, ewan ko kung matatawag ba natin hindi sinunod na batas o patakaran, pero napakarami na po nitong ginawang katarantaduhan sa Kongreso. Nakakahiya. Sabi nga ho nila, di ba, sabi nila, this is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Hindi lamang po isang tao nagsabi niya. Napakarami hong iba't ibang tao at ibang political affiliation na nagsabing pinaka-corrupt na budget ito. The worst ever in the Philippines. Alam naman natin kung sino po ang namumuno pagdating sa budget, di ba? Walang iba kung hindi ang power of the purse. Ika nga, sino ho ba ang pinuno nun? Walang iba kung hindi ho to si Speaker. Si Mr. Chair. O, di ba? Alam naman po natin yan Pero kahit ganun nang nangyayari, ang kapal ng muka. Kasing kapal siguro ng taba niya. Hindi sa tingin ko ang kapal kasi ng muka. Bakit kanyo? Hindi pa ako nagsasalita yan. Talagang wala akong pakialam sa inyo. Parang ganun ang datingan niya Hindi, alam mo mga kababayan, hindi po ito pwedeng basta-basta ka nalang tatahimik. Hindi ka pa pwedeng, hindi, dead ma ako, bahala kayo, you are a destabilizer. Hindi pa pwedeng gayon. Kung yung presidente nga nagsasalita although sablay yung sinasabi niya, pero nagsasalita, di ba? Alam mo, kahit pa paano, masasabi natin, at least itong taon to, alam, nakikialam siya at meron siyang opinion. Mali nga lang. Pero gayon pa man, mantakin nyo ito mga kababayan, lalo na yung mga loyalista dyan, lalo na mga bayarang loyalista, makinig kayo sa akin. Yung mga sip-sip dyan kay Marcos, at ewan ko kung sip-sip kayo kay Marcos o bayarang kayo ni Speaker. Hindi ko alam kayo mga putang inang mga vlogger. Dahil ang lakas nyo mantakin mo, inibitahan lang mga Duterte supporter. Lahat lang ng mga anti-Congress. Yun lang inimbitahan. Kayong mga pro-admin. Mas marami pa kayong pinapakalat na fake news. Hindi ba ho? Ito. Diretsohan tayo, mga tarantado kayo. Makinig kayo sa akin. Kayo mga vlogger na loyalista. Kayo, nagbabalita kayo ng mga news. Kayo, nagbabalita kayo ng mga nangyayari sa gobyerno. Ibig sabihin, talagang you deliberately nagbibigay kayo ng inyong mga balita. Kami yung mga masasabi nating Duterte supporter o yung anti itong mga katarantaduhan ninyo, kami po bumabase laang sa balita at nagbibigay kami ng opinion. Ito po'y opinion. Ibig sabihin kunwari may nakita kaming balita. Ito, nilabas si ganito. Kayo magbibigay lamang ng opinion. Hindi kami nagki-create ng aming sariling balita. Meron, iilan dyan na chismoso-chismosa. Iba yun. I-out nyo kami doon. Hindi kami kasama doon. Pero pag titingnan ninyo, kasi eto mga kababayan, diretsuhan na to. Kasi meron nagbalita sa akin na nandun yung pangalan ko. Balita lang. Meron lang nag-report sa akin. Alam mo naman, may chismosa rin akong mga moderator na nagbalita sa akin, banat ba? Nandyan ang pangalan mo Kumpleto pa, Lord Byron Cristobal. Binalita lang. Pero wala po ako natatanggap na kahit na anong invitasyon or ini-informan lang ako. Walang ganun. Ano to? Bali-balita na lang tayo. Wala nang invitasyon. Hindi, gayon pa man. Ako talaga meron po. Ako ay negosyante. Ako po ay, alam nyo naman, pabalik-balik ho tayo dito sa Japan. Kasi nga meron ho tayong mga business partner na nine-negotiate ho dito. Meron nagpo-provide ho tayo ng kung ano-ano dito sa Japan. Kaya ho tayo nagpupunta ho dito. At naka-schedule na po ito. Last year pa po, naka-schedule na ho ito. February, tapos March. Ganun ang balik ko tuwing malamig. Pero pagka mainit, ayaw ko.
Sabi ko dun sa aking kapartner na Satcho, sabi ko, Satcho, wakaranay. Satcho, nay, mainit ha, nay. Samuy, okay, samuy. Pero ano man tawag doon? Hot. Hot not. No. Sabi ko, yun talaga. Kaya tayo nandito, ha? At gayon pa man, isang malaking katarantaduhan po sa tingin ko yung isang investigasyon na yan. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, merong kaya nagkakaroon ng hearing it because of aid of legislation, di ba? Yan po ay in aid of legislation. Ibig sabihin, para gumawa ng batas, mag-amend sa batas. Yan po ang tsaka i-oversight po kung natapatupad ba yung batas. Pero alam nyo, ang dami na po nating batas tungkol po sa cybercrime, libel, cyber libel, spreading fake news. Hindi ko nga alam kung tatanga-tanga lang ba talaga itong mga congressman natin? Hindi ho alam na may ganyan na. Sabihin na natin alam nila na may ganyan na. Sabihin na natin, kunwari, nagmamagaling sila, alam na nila yan. Halimbawa lang, ano pa ang aayusin mo dyan? Ang kailangan niyan, implementasyon. Ibig sabihin nun ng hindi ko kasi masyadong nai-implement. Ako, aminado naman ako. Ang dami nagpapakalat ng fake news dyan, lalo-lalo na yung mga pro-BBM. Vlogger. Ay, hindi pala, sorry. Palitan na nga natin, hindi naman sila pro-BBM eh. Yung mga vloggers na yan, hindi ho sila pro-BBM. Tapusin na natin yung issue na yan. Bakit ho kanyo? Hindi na ho sila pro-BBM, pro-Romualdez sila. Hindi na nga nila binabalita yung presidente nila eh. Ang binabalita na lang nila, lagi si speaker eh. Halatang-halata kung sino eh. Kung sino amo nila eh. Halatang-halata kung sino nagpapamerienda sa mga animal na yan eh. Diba? Hindi na ho sila pro-BBM ngayon. Pro-speaker na ho sila. Ngayon, ayan na magtataka ka kasi kung oversight lang o kung sasabihin na natin ang problema ay implementasyon nung batas, ang dapat ninyong pinapatawag ay ang cybercrime ng kapulisan, cybercrime ng NBI, bakit wala silang ginagawa pagdating sa mga nagpapakalat ng fake news. Yan ang mga dapat imbitahan. Ang DICT, kung paano yung technology, yan yung mga dapat iniimbitahan. Hindi ho yung mga galit sa, sabihin na natin nagko-komento, nagkikriticize sa gobyerno. Bakit ho kanyo? Kasi ang nangyayari, iisang side. Sana nga ako inimbitahan nyo pareho eh. Yung mga naandun, pati yung mga, alam mo na, yung mga nagpapakalat ng maling balita talaga. Eto pansinin nyo ito. Fake news. Hindi naman sinabing fake opinion. And there is no such thing as fake opinion kasi it's your opinion. Fake news. Hindi naman po ang mga nakikriticize sa gobyerno, kinikriticize lang nila according to what the government is doing. It is not because na nag-iimbento sila, gumagawa sila ng istorya. Meron lang iilan-ilan. Naintindihan ko yun. Yun ang dapat talagang kasuhan ninyo. Hindi nyo na nga dapat ipatawag. Pag meron nagpakalat ng fake news, demanda nyo na. I-libel nyo na. Tapos na ang usapan. Hindi na yung papatawag pa. Oy, ikaw, tinawag mo daw akong committee. Bakit mo ako pinagtatawa ng committee? Ha? At saka, ba't ang tawag mo sa akin Dan Fernandez? Ang pangalan ko, Dan Fernandez. Oo nga sir, Dan Fernandez. Oo nga, ba't mo ako tinatawag ng Dan Fernandez? Dan Fernandez pangalan ko. Ang gulo, no? Pati pala yung vlogger, may sabit sa pananalita. Pambihira.